Just last month, meron po kayong interview at sinasabi nyo, hindi pa kayo wholeheartedly decided sa pagtakbo nyo po sa pagkasenador. Ano pong nagpabago ng isip ninyo just after a month? Eto na, finally, tatakbo na po ulit kayo sa susunod na eleksyon. Totoo yun. Una, siguro yung mga 1 to 2 years after nung June 30, 2022, yung paglabas ko sa gobyerno, talagang ang pakiramdam ko, mas magaang yung pakiramdam at mas mas magaang magkarga ng apo kaysa magpasa ng mundo. Pero kinalaunan, after mga 1.5 years, 2 years, parang ang pakiramdam ko naman, parang nawawalan ng kabuluhan yung buhay. Mhm. Tapos parang alam mo yon, ito na ba, tutuldukan ko na ba talaga yung kasaysayan ko? Parang gano'n ang pakiramdam. Hanggang sa kami dalawa ni Tito Sen, as early as June, actually, backtrack ng konti, as early as June this year, kinausap kami isang kaibigan, malapit na kaibigan at taga-suporta ni President Marcos. At yun nga, sabi niya, nag-dinner sila nung gabi, nung gabi bago kami mag-usap. At nakikiusap daw kung sakaling tatakbo kami dalawa, doon kami makitiket sa administration slate. At the time, hindi pa na-form yung slate ng administration. Ako, nag-express ako ng reluctance. Sabi ko, alam mo kasi, ang desisyon ko talaga, alanganin ako. Baka hindi ako tatakbo na. Si partner, alam ko, medyo decidido ito. Sabi niya, hindi, kung sakali lang namang magde-decide, baka pwedeng doon na tumikit. So, yon. And then, habang nasusubaybayan ko yung mga pangyayari sa Senado, sa Kongreso, lalo na yung, alam mo, hanggang ngayon, nakakakuha pa rin ng feedback tungkol sa kalakaran sa national budget. At noong ngang 2003, nabanggit ko na rin ito, nagkaroon ng mga issue tungkol sa double appropriations, triple, quadruple, hanggang quintuple appropriations. Doon ko parang tumatak sa isip ko na siguro kung naandun ako sa Senate, malamang sa hindi, nakita ko yun kasi maski wala ako sa Senate, nakita ko pa rin dahil may nagbigay sa akin ng information. At siguro naman, maski pa paano, nakagawa ako ng paraan para maawat yun. Plus of course, ang compelling yung PhilHealth funds na tinransfer nga, na realign from ang program to ibang ahensya. So yun yung mga issue plus yung mga pagdinig na nagaganap ngayon. Pagka nagkakaroon ng tanungan at saka sagutan, parang habang nanonood ka, para bang nasa isip mo, sana na itanong to. And parang ang feeling, parang tumatak naman sa akin na parang mas mahirap yatang maging bahagi ng solusyon ng mga problema from the outside. So yun doon naghahalo-halo yung isipan hanggang sa tinanong na ako ni dating Senate President Tito Sen. Sabi niya kasi sinabit ko na yung pangalan mo dahil tayo naman ay talagang kinausap. Mag-decide ka na. Sabi ko talagang as of now hindi pa rin ako maka-decide. Hanggang nga, sabi niya, September 26, medyo magkakaroon yata ng announcement. Ikaw na yung mag-decide. Kami naman may usapan kung sakaling ako itatakbo, magkasama kami dalawa, hindi kami maghihiwalay. So, yun ang background, kung bakit nandito ako ngayon at sumama uli doon sa ticket na binuo. Actually, guest candidate ako ng Nationalist People's Coalition na isa sa mga miyembro ng part ng alliance ng 5 major political parties, Nacionalista, NUP, Lakas at saka yun nga, NPC, pati yung Partido Federal. So, yun ang background. So sinasabi niyo po June this year pa nagkaroon ng pag-uusap tungkol nga po dito sa magiging pagtakbo ninyo and kasama sa mga kinonsider nyo, hindi kayo pwede maghiwalay ni dating Senate President Tito Soto. So malaking factor po yun na dahil nandun siya sa administration coalition, kaya po sumama na rin kayo sa administrasyon. Oo, talagang hiwan tao to kasi hindi naman ako NPC. Pero sabi niya, maglaan talaga ako ng isang slot kung sakaling magbagong isip mo. Basta merong available na slot para sa'yo. Ang mga NPC na nandun, of course siya, tapos si Mayor Abby Binay, at saka si Lito Lapid. So, bali 4 kami sa nadala-dala ng NPC. Ako being or having no political party, ako yung independent. Actually, magpapile kami sa Wednesday, pero ako independent yung aking ilalagyan na partido. At ang aking CONA, yung Certificate of Nomination and Acceptance,
eh sabi niya, NPC yung mag-i-issue sa'yo. So, yun ang background. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.